Good morning, good afternoon, good evening. Today is Friday. Thank God it's Friday. Luyawo. Tingnan niyo yung phone ko. Buisit. Pinapano to siya? Hindi ko alam na paano to. Nilagay ko lang to sa bulsa ng jacket ko. Hindi naman din to naupuan. Anyway, aalis kami ngayon ni Bianan. Pupunta kaming Fusen. Hala, oy, bongboang. Nakalimutan ko yung luggage ko. Nasa bahay yung luggage ko. Tapos wala akong house key. Kasi yung house key ko nakay Nico. Si Nico maagang umalis kanina. 6 AM pa umalis na papuntang Austria. Kasama ng tiyuhin niya. Hindi ako makapasok. Hindi din sana ako makapasok dito. Wala din akong susi para sa garahe. Nakalimutan ni Nico i-prepare ba. So nagantay ako dito sa tapat ng garahe namin. Buti na lang may pumasok na sasakyan. So dali-dali akong pumasok. Ang usapan namin ni Bianan, since hindi ako makakapasok sa bahay, hindi pwedeng matagal akong mag-antay sa labas ng bahay kasi malamig. Sabi ni Bianan, doon ako mag-aantay sa bake shop. Meron kasing bake shop dito sa amin. Doon daw ako mag-aantay sa kanya at bibili na lang din ako ng aming makakain or aming baon ba. Baka sakaling gutumin kami sa biyahe. 3 oras kasi yung aming biyahe. Manonood kasi kami mamaya ng musical doon sa Fusen. Kanina paglabas ko ng bahay, check ko pa yung mga dadalhin ko. Nadala ko yung bulaklak ng biyanan ko, extra sapatos kasi nga malamig doon so kailangan ko magdala ng sapatos. Hala, paglabas ko, sabi ko parang wala yung aking luggage. Hala, wala talaga ako nadalang luggage. Sarado na yung bahay. Hala, nakakainis pero wala akong magawa kundi tumawa na lang. Naiinis ako na natatawa sa sarili ko. Ewan ko na lang. Hinanda ko pa yun eh. Hala, oy, bogo. Yung luggage ko pa talaga yung nakalimutan. Pwede naman sanang yung sapatos na lang yung makalimutan. Luggage yung hindi. Para makalarga na ako. Kasi usapan namin yung Bianan at 12 PM nandun ako sa kanya kasi itong sasakyan yung gagamitin namin. Kasi yung kanya may sira. E di ang ending, dadalhin ni Bianan yung sasakyan niya dito at ipapark niya sa bahay. Nandito na ako sa cafeteria, uy. At yung phone ko, hindi ko alam na paano to siya. Kasi nilagay ko lang dito sa bulsa ko. Wala namang ibang laman tong bulsa ko. Ito lang, panyo. Ayan, ewan ko kung napaano siya. Hala, namulto ata ako, uy. Ano nangyari dito? Hala, baka siguro sa lamig. Yung, ano ba? Ano bang nangyayari sa akin? Bili na lang muna ako ng tinapay namin ni Bianan. Nanghihina yung katawan ko sa cellphone ko ba? Nandun kasi yung mga transaction ko sa Pinas kasi yung iPhone 15 ko, naka-Philippines yung country niya ba. Meron kasing mga apps na hindi accessible dito sa Germany kaya kinailangan ko na i-Philippines yung country niya. Hindi din naman kasi pwede na ito yung gawin kong Pinas din. Kasi meron din ako mga transactions na dito sa Germany lang din. Maapektuhan yung YouTube account ko pagka pinalitan ko ng Philippines. Diba nga dito ako nag-start ng vlog. Tapos yung Facebook ko din, dito din. Yung TikTok din dito. Nag-atoy. Nag-work pa yung phone ko kanina kasi nag-video call kami ng kapatid ko. Oh, sa lamig nga. Nag-search ako, oh. Why iPhone 15 screen turns green and flickering? Ang sagot naman ni Google, iPhone 15 screen flickering or turning green is primarily caused by hardware issues with the display panel or cable connectors, often triggered by exposure to extreme cold or less commonly iOS bugs. It is considered a defect frequently occurring when using the phone in freezing temperature. Hindi naman freezing dito sa amin. Kung freezing pa, sana ito ding phone ko. Kigo. Bili na nga ako ng tinapay. Uy, bullshit, mani, uy.
Bili lang muna ako ng tinapay. Baka ma-okay tong aking phone. Nakabili na ako ng dalawang Fefa Britze at saka isang normal na Britze. Yung phone ko talaga sobrang lamig niya. So siguro kailangan ko siya initin. Hala, uy, sana ma-okay tong phone ko. Sobrang lamig ng phone ko. Ba't siya nag-switch on? Sana okay na siya. Thank you na okay na. Pinakaba mo ako ng bonggang-bongga ba? Bullshit ka. Lalagay ko siya sa lap ko para uminit siya. Yung phone kasi as in sobrang lamig niya. Compare dito sa isa kong phone na. Kinabahan naman ako ng bonggang-bongga. Uy, kasi ang mahal kaya magpapalit ng LCD. Uwi na ako, uy. Kailangan ko pa kasi ng susi na bahay namin. Yung susi ng bahay namin, 3 yun siya. Merong susi yung uncle ni Nico, ako, at saka si Nico. Ay dumating si GM. So, ang may susi, kami lang dalawa ni GM. Sabi ko kay Nico, magpapagawa na kami ng extra susi para kaming 3 meron. Ayaw niya. Minsan din talaga no, sa tigas ng ulo ni Nico, ang sarap ding batukan, as in. So, ngayon, wala akong susi. Ay, hindi ako makakapasok. O, diba? Bongga. So, mag-aantay ako ngayon doon sa tapat ng bahay namin. Finally, nakaalis na kami. Si mama yung pinag-drive ko. Nice, long fish. 3 hours yung biyahe namin. Buti na lang talaga hindi naman kami masyadong late. Meron kami hinahabol na oras para sa aming tour. Meron kasi siyang binook na backstage tour. Kailangan naming mag-tank. Ako yung magtatang, tapos si Biana naman yung magbabayad doon. Ang lamig, uy, as in. Maganda yung palibot dito, uy. Snowy. Maganda yung weather namin ngayon sa lumabas si Mr. Sun. Dito dumaan si Bianan sa Landstrasse. Sa autobahn kasi, laging doon, busy ba? Lalo-lalo na ngayon Friday. Berufsverkehr na. Ito yung binili ko kanina. Ayan siya. Kinain ko na yung dito na part. Ang lamig. Andito na kami sa aming hotel. Ang strange naman ng hotel na to. Walang tao. Andito kasi kami sa hotel na to. Tapat lang to ng, ayun yung castle, Neuschwanstein Castle. Wala, ang lamig. Oh my God. Nakapag-check-in na kami. Akala ko ito yung building na yun, sa likod pala kami. Kailangan na namin bumalik doon sa theater. Meron kaming backstage tour. Gusto ko pa sana mag-picture kasi nandun yung Neuschwanstein. Kailangan namin magmadali pabalik doon sa theater place. In 7 minutes mag-start na yung tour. Actually, galing na kami doon. Pero, dumating kami doon ng 4:10. Gusto niya pang pumunta sa hotel namin. Tingnan natin kung pwede ba akong mag-vlog doon sa loob. Nandito na kami sa Festspiel Theater ata. Naiinis ako, nahulog yung camera ko. Pastilan dulor. Ang dami yung gas-gas. Tapos, natapakan ko pa. Hallo. Hallo. Wir haben Türen gebucht. Dankeschön. Mag-start na. Hallo. Hallo. Diba? Malaki din pala yung kanilang theater. Yeah. Ayan yung stage. Andito kami ngayon sa may stage. Sabi ng guide namin pwede daw mag-video and picture. Dito yung mga costumes nila. Wow. Yan yung mga costumes nila. Grabe yung mga props nila. Higanting eskelet. 4 yan siya. Nandun sa kabila yung 2. May restaurant din sila dito. Nakalabas na kami sa theater. Magpa-play din dito ang The Pretty Woman. Tapos na yung aming
tour. Very interesting. At yung aming papanoorin is yun siya. The Pepstein. Pupunta muna kami sa aming hotel dahil magbibis kami. Pagka mga theater kasi, magbibis yun sila ng mga gown-gown, mga dress-dress. This time, nagdala na talaga ako ng dress. 7:30 mag-start yung musical. So magbibis kami ng mabilisan ni Bianan, tapos kakain kami, and then dediretso sa theater. Na-excite tuloy ako. Ang gaganda ng mga bahay dito as in, parang gusto ko tuloy lumipat dito. Ang gaganda ng paligid dito kahit maliit siya na city, as in ang ganda Nach 300 niya. Metern links abbiegen auf Kaiser-Maximilian-Platz, B16. Yung from Ukay ko, nasuot ko na dito. 50 pesos lang to. Malamig man sa labas no, so kailangan ko mag-blazer. Ito yung order namin ni Bianan. Kay Bianan is baboy, tapos sa akin is Käse Spätzle. Mga uta. Yan yung papanoorin namin. Mag-start yun siya at 7:30. Mag-7:30 na.